Pero ito kasing mga online lending apps na to, hindi ko matanggap sa sarili ko na bakit hindi kayo pagbigyan samantalang wala silang i-discuss sa inyo. Hindi kayo in-educate. Di ba? Kasi kung diniscuss yun, hindi nyo naman tatanggapin yan. Kumbaga, hindi kayo papasok sa ganyang klase ng sitwasyon eh. Na alam nyo, within 7 days, magbabayad na agad kayo. O di ba? Sinong tao kukuha ng martilyo papalo sa ulo niya? Wala. Di ba? May nagtanong sa akin. Hello po, Boss Ray. Lagi po akong nanood ng show mo sa TikTok po. May tanong po. Nagkautang po ako sa Ola. Kaso, na-overdue po ako. Tas tumawag po sila sa akin para bayaran ko na daw po. Nakiusap po ako kung pwede po installment ang pagbayad. Ayaw po nilang pumayag. Gusto nila full payment po. Tas para makabayad ako, nagtry ako ulit ng ibang Ola. Gang nagpatong-patong na po sila, kumbaga, tapal-tapal. Ano po dapat kong gawin po? Kasi panay po sila tawag. Pati kapatid ko nadamay po. Kasi siya po nilagay ko na contact person. Di na po ako nakakatulog po. Kakaisip po kung punta sila sa bahay or post sa PFB or papulis po, pahide po ng name po. Please, pa-help po. Alright, maraming salamat po sa panibagong katanungan na pinadala niyo po sa akin. No? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, maraming salamat po no, sa panonood niyo po sa akin sa TikTok. No? Sana po may natututunan po tayo. Okay? Later ho, sasagutin natin, kumbaga magbibigay ho ako ng konting mga payo no, kung paano ho tayo makakaahon dito sa mga abusadong online lending apps po na ito. Ano? Pero sagutin ho muna natin itong inyong pinadalang katanungan. No? Kumbaga kayo kasi hindi na daw nakakatulog. No? Hindi na kayo nakakatulog, kakaisip kung pupunta ba sila sa bahay, popost kayo sa FB, or papapulis kayo. Okay. Pero sabi nyo ho nung una, nakiusap naman kayo na pwedeng installment. O, nakita nyo ho, di ba? Ipinipilit nila na i-full payment po ninyo. Okay. Wala naman sanang problema no, kung kumbaga i-insist nila na full payment. Okay. Pero ito, kung pinaalam sa inyo o pinaintindi sa inyo yung inyong obligasyon. Okay? Kasi kung pinaintindi sa inyo yung obligasyon, alam nyo, no? Dapat yun, kumbaga, at least alam nyo yung inyong obligasyon. Di ba? Pwede nilang i-insist na, sinabi ho namin, ganito, ganyan, ganyan. Pero ganun pa man po, no? Kung nakiusap kayo na, na true installment yan, dapat yan, kahit papano ho, kumbaga, pinagbigyan kayo. Di ba? Kasi, ganito ho yan okay? For example po, no, kagaya ng ginagawa nila, di naman nila ini-explain, no? Kagaya nung nakasaad sa The Truth in Lending Act, dapat kasi ini-explain okay? Kung hindi ho nila na-explain, so hindi nyo alam yung obligasyon po ninyo. Okay? Ngayon, kung na-explain po kasi nila, no, lahat, yung kung kailan ang due date, magkano babayaran ninyo, magkano ikinarga nilang interest rate, tapos kung magkano po ikakaltas nila, tapos gaano kahaba yung termino, most probably ho, hindi nyo tinanggap yung utang na yan. Okay? Kaya ho nila dinidiscuss yan Kasi ho, pag diniscuss nila, definitely aatras ho yung mga kliyente, yung mga nanghihiram Kasi ho, biruin nyo sa 7 araw, ito ang ikakarga nilang interest at babawasan ng ganitong kalaki. So, sino ho mangungutang sa kanila? Di ba? Kaya ho yung mga yan, hindi dinidiscuss. Yun ho ang kauna-unahang yan, dahilan dyan. Huling-huli na yung mga yan Okay. Ngayon, itong mga bugok na to, hindi papayag ngayon na tanggapin yung bayad nyo pagka-partial or installment. Diba? Hindi ko kasi maintindihan bakit ayaw nilang tanggapin. Samantalang bayad yun Di ba? Andun na tayo, sige. May kontrata kayong pinirmahan digitally. Okay? Kaya lang, hindi nga kasi in-explain Kung in-explain yan, wala namang problema Di ba?
So dapat kahit papaano pumayag sila na magbayad kayo ng installment. Okay? Sa amin nga ho, ini-explain na namin na maigi. O meron pa rin ho talagang sumasablay. Diba? Kasi may mga panahon talaga na dumarating sa sa kagipitan. Naiintindihan namin 'yun. Okay? So pinagbibigyan ho namin. Pero hindi naman ho lagi yung pagbibigay, no? There are times na pinagbibigyan ho namin kung talaga namang karapat dapat pagbigyan. Pero ito kasing mga online lending apps na to, hindi ko matanggap sa sarili ko na bakit hindi kayo pagbigyan samantalang wala silang i-discuss sa inyo. Hindi kayo in-educate. Di ba? Kasi kung diniscuss yun, hindi nyo naman tatanggapin yan. Kumbaga hindi kayo papasok sa ganyang klase ng sitwasyon eh. Na alam nyo, within 7 days, magbabayad na kagad kayo. O di ba? Sinong tao kukuha ng martilyo papalo sa ulo niya? Wala. Di ba? O so, sige, ganito, tumahaba tayo. Meron pa ako di-discuss later eh. Okay. Ngayon, natatakot kayo at di na kayo nakakatulog kasi ang inaano nyo, inisip nyo kung pupunta sa bahay. Wala akong problema. Huwag mo kayo matatakot pag may pupuntang kolektor sa inyo. Mas mainam nga yun, kilala nyo, namumukaan nyo kung sino yung kausap nyo. Di ba? Pero dapat pag pupunta sila sa bahay po ninyo, dapat nasusunod po yung yung sa prohibition on unfair debt collection practices. May mga pinagbabawal po doon. Pasensya nyo kayo, maingay, no? May mga nakalista na po doon kung ano yung mga bawal. So, bawal ho silang mangharas, bawal silang manigaw, bawal magmura. Marami yung binawal ho doon. No? Bawal silang magpanggap. So, pagka yun, kailangan nasusunod yun. Hindi dapat nila ginagawa yung mga ganon. No? Pag pupunta sila sa bahay po ninyo, dapat on the most professional way kayong kakausapin. Kakatok, 'di ba? May ethics lahat. Kasi dapat ganoon naman talaga eh. 'Di ba? Pakikipag-usap. Saan ko kayo nakakita na kayo nagtatrabaho sa isang kumpanya tapos kakausapin yung kliyente niyo pabalagbag? Walang ganoon. O, di ba? So, pahiyaan niyo pumunta sa bahay po ninyo. Wag niyo kasi ito ang mahirap eh, no? Ginagawa nilang panakot yung pagpupunta sa bahay, which is mali. Hindi dapat kayo matakot kasi yun ang tamang pamamaraan ng paniningil. Yan ho ang traditional way na paniningil eh. Ganyan ho kami maningil sa bahay. Oh, bakit ginagawa nilang panakot? Kaya wag ho kayo matatakot dun. Okay? Yung isa po, yung pag-post sa FB o sa social media, ay wala ho tayong magagawa ron. Ganyan ho silang lumaban. No? Ang pamamaraan nila ng paniningil kuno, ayan, ganyan. Tatakutin kayo, popost kayo sa FB, ganyan. Puro ganun ho ang gagawin nila. No? Kaya nga ho ako, lagi ko sinasabi, kung hindi nyo naman kailangan na, huwag kayo manghihiram dyan. No? Mapapahamak lang ho talaga kayo. Ngayon, pagka pinost kayo sa FB, cyber libel ho yun. No? Or sa pagka pinost kayo sa social media na may halong mali siya, siniraan kayo. O, social, yun, tawag dito, cyber libel ho yun. No? Pwede nyo silang i-demanda ron. Okay. Ngayon, yung isa pa po, kung magpapapuli sila, malabo ho mangyari yun. No? Takot nga ho sa pulisya mga yan dahil sa dami ng kawalang yang ginagawa. Sila nga ho pinaghahanap ng mga pulis. Huwag ho kayo matatakot. Tsaka ang mga pulis ho hindi ho papato sa ganyan. No? Ang trabaho ho ng ating mga kapulisan is magpatupad ng peace and order. Oh, hindi ho para manggulo ng mga pribadong citizen. Hindi ho ganun trabaho ng mga kapulisan natin. No? Hindi ho yan ang kanilang sinumpaan. Ang sinumpaan ho nila, protektahan ng taong bayan. Hindi guluhin ng taong bayan. Ganun ho yan. No, wag ho kayong kasi ngayon, ang mahirap po kasi sa atin ngayon, pag nakakita ng pulis, natatakot. Hindi ho dapat ganun eh. Hindi ho natin dapat kinakatakutan ng ating mga kapulisan. Or even yung mga military natin. No? Kasi ang sinumpaan ho nilang tungkulin is protektahan ho tayo. No, ba't ho kayo natatakot? Di ho ba? Kung tama naman ho ginagawa ninyo, kung wala naman kayo nilalabag na batas, ba't kayo matatakot? No, huwag niyo isasaksak sa isip niyo ganun. No? Lalo lang ho kayo magkakaroon ng depression tsaka anxiety niyan. Di ho ba? Oh. Alisin niyo yung mga ganung klase ng So, yun ho, nasabi ko na. Okay. Ngayon, meron ho akong nilista rito na kung paano kayo makakaalis sa mga abusadong OLA. Okay. Unang-una ho is
ihinto nyo na ho yung pangungutang pa sa ibang mga ola. Kasi mababaon lang ho kayo dyan. Ano ho, kagaya ho ng lagi kong sinasabi, yung isang ola ho katumbas niyan dalawa para mabayaran yung isa. Totoo ho yan. Mababaon at mababaon lang ho kayo. No? Kasi ho, hindi ho kasagutan ng pangungutang para mabayaran ng isang utang. Bakit? Mangungutang ka, mag-i-interest to. May interest na nga ito eh. So ibig sabihin, kailangan mo mangutang ng 2 beses o mas malaking halaga para mabayaran ito. Kasi uminterest to eh. Nagpe-penalty pa. Diba? So talo ka. Okay? Mas mainam pa, kausapin mo sila, diba? Pwede ba akong manghingi sa inyo ng ng pabor na ganito ganyan? Kausapin niyo ho kung pwede naman kausapin. Kung ayaw talagang makipag-usap, mag-antay kayo. Mag-antay kayo kamo. Diba na mag-iipon ako di ko kayang bayaran eh. Diba? Bigyan mo ko hanggang ganitong petsa, babayaran ko. Ganun lang gawin niyo. No? Kasi pagka pinangutang niyo, wala hong mangyayari sa inyo. No? Mababaon at mababaon lang ho kayo. Okay? Pangalawa po, ilista at alamin po kung magkano yung inyong mga ola. Yung mga inautangan po ninyo. Kasi kagaya yung sinabi nyo, sumubo kayo sa iba pang ola para mabayaran. So, ibig sabihin, medyo marami na kayo nahiraman. Ilista nyo ho siya at magkano ho yung nahiram nyo. Kailangan alam nyo eh. Kasi hindi nyo mababayaran ang utang kung hindi nyo alam kung magkano yung halaga. Okay? So, pag nalista nyo na ho, alamin nyo ngayon kung magkano ba ang kaya nyong bayaran. Ayon ho sa kalagayan nyo ngayon. So, for example, sumasahod kayo ng 10,000. For example lang ho, masahod kayo ng 10,000. Ang natitira sa 10,000 is 1,000. So, ngayon, ialat mo yung 1,000 na yun para i-budget mo, mabayaran mo yung ola na yun. Ganun ang gawin mo ninyo. Hindi ho po pwede na mangungutang ka, kung bagay, pambabayad mo, galing sa utang. Hindi ganun. So, alamin mo ngayon yung estado ng buhay mo. Kung kaano lang yung kaya mo talagang ibayad. Kung 1,000 ang kaya mo ibayad, dun ka mag-budget. Ganun ho ang gawin po ninyo. Okay? Pangatlo ho yun, ha? Pang-apat po, ayan, maghanap po tayo ng ibang source of income. Lalo na po kung ganyan. Kasi sa ngayon ho, kahit sabihin nyo kumikita kayo ng 20 mil, 30 mil, kulang ho yan. No? Pagkain, di ba? Tuition fee, lahat ho ng basic needs, kulang yan. Paano kung meron ka pang maintenance, meron ka pang gamot? Di ba? So, kailangan ho talaga natin ng side hustle. So, maghanap po tayo. Yung hindi nabantayin. No? For example, kagaya ho ako, yan, gumagawa ho ako ng mga content, di ba? Mga passive income po ang gawin po ninyo. No? O di kaya, sa GCash, o di kaya sa Maya, may mga naman yan, may mga pwede kayong tawag dito, yung mga stocks, mga Bitcoin, pwede ho yun, no? Pag-aralan nyo lang ho maigi, no? Tapos, di kaya, pumapasok kayo, kumuha kayo ng order, mga sandwiches, di ba? Pwede naman ho yun eh. At least, kasabay nyo ng papasok, o pag-uwi nyo, may daladala na kayo, di ba? Kinabukasan, ganun ho ulit. Kailangan lang ho talaga natin magtiyaga, no? Kailangan ho nating gawa ng paraan para ho makabayad tayo. Kasi, meron tayong, obligasyon na kailangan bayaran eh. Di ba? Okay, pang-apat ho yun, ha? Tapos, iplano, kung paano babayaran yung utang. Okay? Kasi, yan nangyayari ho. For example, ito, palapit na ho ang Pasko. Palapit na ang Christmas, December. Labasan na ho ng 13 month yan. Okay. Mangyayari yan, pag lumabas yung 13 month, magbababayad ka na ng utang. Okay. So, ang nangyari, nabayaran mo lahat ng utang mo, wala ka naman pera ngayon. Ano gagawin mo? Mangungutang ka na naman. Di ba? Huwag mong ubusin yung 13 month mo sa pagbabayad ng utang. Magtabi ka, okay? Kumbaga, i-manage mo yung pera mo. Maglagay ka ng pera, mag-alat ka para sa negosyo mo. Di ba? Tapos, yung isang part, ibayad mo sa ibang ola. O ibayad mo sa ibang utang mo. Okay po? Kasi, mag-alat ka kasi tututubo to eh. Pagka yan, ibinayad mo lahat yan, ano mangyayari sa'yo bukas? Nga ka. Saan ka kukuha ng panggastos mo? Di ba? Wala. Mangungutang ka na naman ngayon.
'Di ba? Kasi ganun ho ang nangyayari sa atin eh. Aminin na ho natin. Yung 13 month, nagiging pambayad utang. Which is supposed to be yung 13 month, nakasave yan. Yun ho ang purpose nun eh. Yung 13 month na yun para isave mo. Kasi hindi mo naman dapat inaasahan ng 13 month talaga. Na nangyayari lang ho kasi sa ating mga Pilipino, yung 13 month, nagiging pambayad utang. Okay, yun ho ang bitter truth ho yan. Aminin na ho natin. Okay, so ang gawin natin, mag-alat tayo ng parte para sa negosyo natin, tapos so, yung iba, pambayad natin sa hula. At least, meron ka nakatabi, kumikita yun. O, yung kikitain nun, yun ang pambayad mo dun sa iba pa. Di ba? O. Tapos nga ho pala, meron ako nababasa, paano kung wala sa Play Store, no? Eh, di wag nyo ho munang bayaran. Di ba? Kasi, paano nyo malalaman na dun talaga mapupunta yung bayan? Di ba? O, tabi nyo muna. Pag may nagpuntang representante sa inyo at pinatunayan niya na may utang ka nga sa kanila, that's the time magbayad ka. Di ba? Kasi yung iba ho nagpapadala link eh. Paano nyo malalaman na yung link na yun doon talaga sa utang ninyo? Di ba? Buti sana kung yung link galing doon sa domain nila. Gamit nila yung domain nila. Hindi naman. Personal na email address lang yung gagamitin nila. O di kaya i-SMS kayo. O di ba? So, masasayang lang ho yung pera ninyo. Buti ho sana kagaya nung iba na Dragon Pay ID ho yata yung ginagamit nila. Lifetime. O yun, pwede yun. Kasi alam mo dun papasok yun eh. Kasi yung iba ho, yung gagamitin mo yung apps mismo para makapagbayad. Paano kung wala na sa hindi na available para i-download? O di ba? O paano ka ngayon magbabayad? O, babayad ka tapos sa iba naman pala mapupunta. Pagdating ng panahon, sisingilin ka na naman. O di walang nangyari ho doon sa nyo. Antayin nyo may magpunta sa inyo. At patunayan nila na may utang kayo sa kanila tsaka kayo magbayad. Ganun ho gawin ninyo. Okay? Tapos pang-anim, makipag-ugnayan ho kayo dun sa inyong nahiraman. Tapos ganito, baka mamaya sabihin nyo kasi, paano kung ayaw makipag-usap? Balagbag, ginano ko. Siya tabi mo siya, ayaw niya makipag-usap eh. Diba? Kasi ganito lang ho yan, Kagaya ko ho, na rin ako dati, nabaon din ho ako sa credit card. Okay? Meron ho collection agency na pumunta ho sa akin, Sa punta ho sa bahay, Binalagbag ho ako ng sagot. Kung baga, pakikipag-usap sa akin, balagbag. So, sabi ko sa kanya, kung gaganyanin mo ko, saka na tayo kako mag-usap. Okay? Tatawagan na lang kako kita. Kasi sa ngayon, baka mag-init lang ulo natin parehas, mag-aaway lang tayo. Okay? So, hindi ko siya hindi ko siya pinansin. Pinaano ko muna, pinalipas ko muna init niya, pinalipas ko init ko. Okay? So, ngayon, to cut the story short, tumawag ngayon ako after 1 month. Okay ka na ba akong kausap? Pwede na ba akong paano ba gagawin natin, So, ngayon, tsaka ako nang-akuha sa kanila ng payment option, payment plan. So, sabi ko sa kanila, email nyo sa akin para at least dokumentado, babayaran ko. O yun, hanggang sa natapos ko yung aking obligasyon sa credit card. Ganun rin ang gawin po ninyo. Huwag ko kayong papayag na sisinuhin kayo. Mahirap po yun. Pero ako, hindi ko siya inaway. Diba? Sabi ko, sige ka po, kung mainit ka. Saka na tayo mag-usap. Diba? Kasi trabaho ko rin maningil eh. So, pagka kami nagsabayan, mag-aaway lang kami. Diba? So, lang, kumbaga, kinontrol ko lang din yung sarili ko. Inausap ko siya, sabi ko, mainit ka, mainit din ako. Tayo mag-usap. Kasi lang tayo, magka-clash lang tayo eh. Diba? Hanggang sa tinawagan ko, after 1 month, nagkaayos kami. Diba? Ganun lang naman ho yun. Kasi kung gusto mo talagang bayaran niya, gagawa ka rin ng paraan eh. Diba? So, gumawa ko ng paraan, tinawagan ko siya, nagkasundo kami. Sabi ko lang, i-email mo sa akin yung aking magiging obligasyon. Kasi inamortize ulit eh, ni-restructure siya. So, may bago ngayon ng amortization na babayaran. So, binayaran ko siya. Tapos naman kahit pa paano naman, nakakabangon na ho ako, maganda na ho, kahit pa paano yung aking credit standing. Okay. Tapos po, 6 pang-anim yun, pang-7, magkaroon ho kayo ng time frame, kung hanggang kailan nyo babayaran yung inyong utang. For example po, kagaya sinabi ko kanina, ang kaya nyo lang ibayad sa kanya is 1,000 kasi sumasahod kayo 10,000. Ang natitira lang is 1,000.
So kung na-compute mo na lahat, so makukuha mo ngayon kung gaano kahaba mo siya babayaran. Kaya for example, ang lahat ng utang mo 10,000. 1,000 lang titira sa'yo sa loob ng isang buwan. O di 10 buwan, alam mo na ngayon yung time frame mo. Sa 10 buwan, tapos ang utang ko. Ganun ang gawin po ninyo. Okay? Number 7 po yun. Tapos, number 8 po. Okay. Magkaroon ng disiplina na makontrol mo yung finances mo. Okay? Kung magagawin nyo, i-live within your means. Okay? Wag ho tayo maging impulse buyer. Okay? Kasi ang nangyayari ho sa atin, lalo kung may hawak tayong pera, or kahit wala nga ho tayong hawak na pera eh. Basta nabuksan natin yung Lazada natin, tsaka Shopee, may nakita tayo, add to cart. Add to cart. Add to cart. Tapos mamaya, check out mo na, di ba? Kumbaga, hanggat meron pa tayong utang, alisin muna ho natin sa isip natin yun. No? At hanggat meron tayong obligasyon, no, sa mga anak natin, nagpapaaral tayo, no, alisin ho muna natin yung mga extracurricular na hindi naman dapat. Ako, ang technique ko ngayon, kuwari, meron akong gustong bilhin. Titignan ko sa Lazada kung meron. I-add to cart ko. Add to cart ko lang siya. Tapos, tulog ako, imagine ko, ginagamit ko na siya. Pagising ko, nasatisfy ko na yung ko. Diba, yung gusto kong bilhin. Ganun lang ho. Pero, kailangan imagination mo ron. Diba? Kasi, ganito naman ho yan Subukan nyo yan ewan ko kung nangyayari sa inyo. Kasi dati hanggang ngayon naman, kuwari, may gusto akong bilhin. Kung mura lang naman, bibilhin ko siya. Okay? Ngayon, pagka nagamit ko na, ganun lang pala siya. Di ba may mga ganun datingan? So, ganun lang din imagine niyo na suot-suot nyo siya, gamit-gamit nyo siya, mawawala rin yung ganun na yun. Yung urge nyo na yun. Ako sa akin, it works, no? I don't know if kung mag-work din sa inyo. Malay nyo naman, subukan nyo. Hindi natin masabi, di ba? Okay. Tapos, number 9, learn from your mistakes. No? Kung kagaya niyan, napabaon na tayo, nabayaran na natin, huwag na ho natin ulitin. No, lalo kung dyan sa mga abusadong online lending apps na yan. Diba? Kasi, pag inulit nyo lang yan, akwari, nabayaran nyo, inulit nyo, hindi na kayo natuto. Diba? Ako ang lagi kong sasabihin sa inyo, i-build nyo yung inyong credit standing. Kasi, at least yun, pagka na-build nyo yung credit standing nyo, nung kayo sa mga bangko, financing, tsaka lending na legitimate mapupunta, hindi kayo maabuso ron. At ang kagandahan doon, malaki-laki na mahihiram po ninyo, no? At tapos po, ang monthly niya, pare-parehas, kumbaga hindi 7 days, kung monthly. Tapos kung ang termino 1 year yan. No, kung ano yung naka-advertise, yun yung masusunod doon. Hindi kagaya niya, naka-advertise 120 days, 150 days, 180 days. Pagputok ng bola, pag tinglik mo ng gano'n, 7 days lang. Di ba? Talo ka. So, learn from your mistake po. No? Basta yan, natapos nyo. I-build nyo lang ho yung inyong credit standing, sila ho lalapit sa inyo. Okay? Tapos, magkaroon kayo ng financial plan. Lagi yan. Ako, medyo natututo na po ako magplano ng aking mga finances. No? Talagang nakalista ho yan. Ultimo, pagka bumili ko ng ice tubig, nakalista yun. Ganun ho ako ngayon, no? Nililista ko isa-isa para at least alam ko yung lumalabas, alam ko yung pumapasok. No? Kasi may mga obligasyon. Nagpapaaral pa ho ako ng anak May kolehiyo ako So, medyo malaki-laki ho talaga ang pabigat ho talaga yung natin, yung gastusin. So, kaya kailangan, finances ko nakalista lahat. Alam ko yung lumalabas, alam ko rin ho yung pumapasok. Okay? Tapos don't burn bridges. Yan. Importante itong don't burn bridges. Kasi nagaya ng may nabasa ho ako na kanina, gagawan ko ho ng content yon. Okay? Mas importante ho kasi ito no? Yung nabasa ho ko kasi na yun na may sinasabi siya na parang kinukonvince pa yung ibang tao na kayo matakot yan. Tama naman, wag matakot. Pero siya, iba yung pag-convince niya No, baguhin mo yung ganito, ganyan. So, hindi yung tamang yung tamang panghiram. So,
ang ginagawa niya, binurburn niya yung bridges niya. No, marami na siyang inutangan, wala siyang binabayaran. Okay, paano ngayon kung dumating yung pagkakataon na yung hihiraman niya, submitting entity pala na CIC, diba? Member din ng NFIS, tsaka ng CMAP. Di nasira ka na sa nasira na yung credit standing mo. Paano kung kakailanganin mo ngayon, diba? Sa darating na panahon, no, na kailangan mo manghiram ng malaki-laking pera, paano ka makakahiram? Di po ba? So, don't burn bridges. Kumbaga, nakabalitaan mo na itong mga online lending apps, abusado. Hiraman ko na lang. All farming, hindi ganyan eh. Mali yun eh. Diba? Mali na nga yung ginagawang paniningil at pagpapautang nitong mga bugok na online lending apps na to. Ikaw naman, diba? Aabusuhin mo naman yun. Manghihiram ka na manghihiram. Tapos hindi mo babayaran. All farming yan. O di mali. Anong pinagkaiba mo ngayon sa mga online lending apps na abusado, di ba? Huwag niyo kung gagawin yun. No? Don't burn bridges. Huwag niyo sirain yung inyong yung inyong relasyon, no? Sa mga lending companies, financing companies, lalo na sa bangko. Okay po? Ito po pinaka-importante sa lahat, no? Kung kayo man po'y mangungutang, gawin nyo po siyang pagkakakitaan nyo. Okay? For example po, nanghiram kayo, gawin yung puhunan. No? Ganun hong gawin nyo. Actually, yung mga mayayaman, yung mga milyonaryo, bilyonaryo, hindi ho naglalabas ng pera yung mga yan. Nangungutang ho sa bangko yan. Kung ano ho yung inutang nila sa bangko, yun ho ginagamit nilang puhunan. O ginagawang pampagawa ng kanilang mga malls o kung anong building yan. No? Ganun ho. Ginagawa nila. Tawag dito? Yung pera ang nang tatrabaho para sa kanila. Ganun ho ginagawa nila. Manghihiram sila. No? Pag nakapanghiram na ng pera, dito natin gamitin yan. Negosyo. Kumikita, nakakabayad sila ngayon. Di ba? So, ang kagandahan ho kasi pagka nanghiram kayo, ginamit nyo sa negosyo nyo, no? Hindi lang ho na gumanda yung credit standing ninyo, no? Na natulungan nyo pa yung kabuhayan po ninyo, nakatulong kayo sa pamilya. Ganun ho ang gawin po natin. Ano po? Medyo mahaba na itong ating nagawang video. Pero kailangan ko po kasing i-discuss sa inyo yun o kailangan ko pong sabihin. Kasi marami na ho kasi ako nababasa na talagang nababaon na po talaga sa utang. So ito ho yung way ko, no, para ipaalam sa inyo po kung paano po, sa tingin ko, kayo ay makakaalis dyan sa mga abusadong online lending apps na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.